Bangon. Bakit ka nandito sa bahay ko? Kagabi, may lalaking pilit na sumasama sa'yo, Pawi. Kaya niligtas kita. Tapos, ayaw mo na akong palisin. Ayaw mo akong palisin. Isang security guard ka lang. Hihilahin ba kita pauwi sa bahay ko? Huwag ka nang masyadong uminom pagkatapos nito. Pero huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Estrangherong lalaki. Niligtas mo ako. Pananagutan mo ako. Anong pinagsasabi mo? Yung isang buwang sahod mo. Kasya ba sa isang lipstick ko? Lumabas ka ngayon din. Ngayon na. Duty mo kahapon. Absent ka. Wala kang sweldo. Kapitan, huwag po, huwag po. Kahapon ako ay nagbigay sa may-ari. Pumunta upang mag-alis ng mga problema at magbigay ng solusyon. Ikaw pa ang magbibigay. Ginang Meng, may kailangan ba ng tulong? Pakisabi kay Xiao Zhao na magdalang 2 timba ng tubig pataas. Ihahatid ko na lang. Ahintuin si Xiao Zhao na magpadala. Seg na. Pumunta at magdala ng 2 balde ng tubig sa kwarto, 502. Papuntahin mo si Xiao Zhao para maghatid sa akin ng 20 galon ng tubig. Ngayon na. 20 galon? Kulang ba kayo sa tubig ngayon? Bumalik ka. Kapitan, Una, maghatid ka ng 20 galon sa 302. 20 galon? Sigurado ka bang 302? Seg na. Seg po. May water dispenser sa banyo, di ba? Ibunghos mo sa loob. Hindi mo ba naintindihan? Ibunghos mo sa loob. May 18 galon pa. Sinasadya mo akong pahirapan, di ba? Hindi ba't sinabi mong pananagutan mo ako? Dalawampung galon ng tubig. Ihatid mo. Tapusin mo. 20 galon ng tubig. Ihatid mo. Tapusin mo. Tapos na. Hindi masama Di ba? Pero bakit ka naghatid ng ganoong karaming tubig? Sa banyo? Hindi. 20 galon pa. Ikaw na babay ka. Sayang lang sa resources. Nagsasayang ka lang ng buhay ko. Kahit gaano karaming pera ang ibigay sa'yo, sayang lang. Pero kahit papaano, napapagalaw kita. Paakyat panaog. Sinaktan mo ako. Anong problema kung saktan kita? Hindi ako lalaban. Dahil ikaw ang babae ko. Babae mo? Hindi pa nga lumalamig ang kama. Nakalimutan mo na agad? Isa ka lang na service crew. Mabahong technician. Hampas lupa. May sakit ka talaga, sinasabi ko sa'yo. Malala ang sakit mo. Pinayagan ba kitang umalis? Ano pa ang gusto mo? Kung hindi mo ako papakalmahin, huwag kang umasang magkakaroon ka ng isang araw na payapa. Araw-araw kitang arereklamo. Ako. Apo ko. Sabihin mo, ano ang gagawin ko para kumalma ka? Tumalon ka mula dito. Tumalon ka mula dito? Ha? Hindi, sa tingin mo ba tanga ako? Kung tatalon ako mula dito, kung hindi man ako mamatay, mapipilayan ako. So, tatalon ka o hindi? Seryoso? Kung tatalon ako mula dito, hindi mo na ako guguluhin? Ganun ba? Kapag tumalon ka mula dito, wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Tumalon ka na. Talaga, tatalon ka? Bakit tumalon nga siya? Nasaan siya? Nasaan siya? Nga, nasaan na siya? Huwag ka nang magtanong pa. Tulungan mo na lang akong maghanap. Sige, hahanapin ko na. Hindi ka tumalon, Hayop ka. Walang hiya.
Papatayin kita. Papatayin mo ba ako? O kinikiliti mo lang ako? Anong sabi mo? Hindi ko siya nakagat. Hindi ka ba nasasaktan? Kung ikagagalak mo yan. Kaya kong tisin. Anong tinitingnan mo? Ikaw na babae ka. Ang bilis mo namang magbago ng ugali. Ang bilis mo namang magbago ng ugali. Sige na. Tapos na tayo. Umalis ka na. Dahan-dahan. Hindi na kita ihahatid. Hoy, mahal ko. 4 na oras na lang bago ang engagement party. Kumusta na ang paghahanda mo diyan? Mayroon pa akong ilang bagay na kailangang asikasuhin. Kita-kita mamaya. Zhao Dong. Bilisan mo, bilisan mo. Bumalik ka sa dormitoryo at mag-impek. Anong magandang balita, Kapten? Tanggal ka na sa trabaho. Bakit? Dahil may nagreklamo sa'yo. Nagreklamo? Ang customer sa 302 ay nagreklamo sa'yo. Sabi niya, sa serbisyo mo, hindi siya masyadong nasisiyahan. Ang babaeng yan, ang bilis magbago. Anong hindi nasisyahan? Sa serbisyo ko? Bakit ka pa nakatunganga diyan? Bilisan mo, mag-impeke ka na at umalis. Sinasabi ko sa'yo, ang Diyos sa suko ang nag-utos. Ngayon, walang makakatulong sa'yo kahit sino pa. Miss Meng, bakit po kayo narito? Ipagtitimpla ko po kayo ng tsa. Ang tubig na kailangan ko. Isang buong umaga na akong naghihintay. Bakit hindi pa rin dumarating? Ihahatid ko na po agad sa inyo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko dati? Ah, yan. Miss Meng, ganito po kasi. Si Zhao Dong po, tinanggal na po namin. Kaya po ngayon, hindi na po siya pwedeng maghatid ng tubig sa inyo. Tinanggal? Bakit? Absent po siya kahapon. Tapos, may reklamo pa po ang customer ngayon. Totoo ba ang sinabi ni Captain Sun? Alaga bang tinanggal ka? Kung gayon, mas mainam. Halika, maging bodyguard kita. 20,000 sa isang buwan. Ngayon, wala ka ng dahilan para tumanggi, di ba? Miss Meng, anong sinasabi mo? Captain Sun, bakit nandito pa rin siya? Bago ako bumalik, ayoko na siyang makita. Miss Su? Asensya na. Si Zhao Dong ngayon ang aking bodyguard at driver. Hindi na siya sakop ni Captain Sun. Ikaw, pumayag ka sa kanya? Oye, why not? Mataas ang sweldo. Maganda pa si Miss Meng. At hindi pa ako atakihin. O sisiraan. Kahit anong nagamit ko na, kahit hindi ko na gusto, akin pa rin yan. Kahit itapon ko pa yan, hindi basta-basta kung sino ang pwedeng mamulot niyan. Sinasabi ko sa'yo, huwag kang pupunta. Miss Su, ayaw mo siyang panatilihin. Pero ayaw mo rin akong payagan. Hindi ba sobra na yan? Kahit magkano pa ang ibigay niya sa'yo, dodoblehin ko yan. Ulitin ko ang sinabi ko, huwag kang pupunta. Dodoblehin ko pa. Bakit hindi nyo na lang? Ako ang isipin. Umalis ka. Sige. Umalis ka. Sige. Wala akong pupuntahan. Mananatili ako sa security department. Kaya huwag na kayong mag-away. Magaling, bata. Alam ko na talaga. Ang taong sinanay ko ay isang salita lang. Loyal. Xiao Zhao, dalhin mo ang tubig sa itaas. Hindi pwede. Kailangan niya akong ihatid. Sophie, sinasadya mo ba akong kalabanin? Sasama ka ba sa kanya? O sa akin? Ikaw ang pumili. Ang trabaho. Ako pa rin ang mag-ayos. Ganito. Xiao Zhao, ikaw na lang ang pumunta. Bakit? Bakit mo inayos? Na si Xiao Zhao ang magmaneho para sa kanya? Bakit hindi na lang siya ang maghatid ng tubig sa akin? Huwag na. Kasi si Xiao Zhao, mamaya, ililibre ka niya ng hapunan. Talaga? Pero, Sabi niya, tayong tatlo ang sabay-sabay. umalis ka nga. Hoy. Ako.
Sufi, ano ba talaga ang inisip mo? Ikaw ang nagpapaalis sa akin. Tapos ikaw ang nagpapagalit kay Meng Jiao. Tapos ikaw din ang nagpapapigil sa akin. May problema ka ba? Sa utak? Tapos ka na ba sa mga walang kwenta mong sinasabi? Kailangan ko namang malaman kung saan tayo pupunta, di ba? Yun ding Menor. Anong nangyari ngayon? Anong pumasok sa isip niya? Magpapakasal ako. Bakit ko kailangang dalhin ang security guard na to? Sa tabi ko? Tara na. Hindi ako makalakad. Bakit hindi ka makalakad? Hindi ako marunong magmenho. Bumaba ka. Pinaalis ako. Magdadala ako ng tubig para sa'yo. Anong trip yan? Magdadala ang tubig? Tumigil ka diyan. Ako nasaktan ng paa ko. Hindi ko kayang personal na magdala para sa'yo. Magpapadala ako ng ibang tao para magdala para sa'yo. Okay lang ba? Ako lang naman. Humihingi ng opinyon mo. Humihingi lang ako ng opinyon mo. Hindi ko naman talaga balak na ikaw ang magdala. Ay, bakit ang mga sasakyan ng iba ay pinapahinto ng security guard, pero ang sasakyan mo ay tuloy-tuloy lang? At binati ka pa nila. Ang astig naman. Birthday mo ba ngayon? At ikaw ang nagpa-reserve ng buong lugar? Ang balitang ito, Sabong Tianhao. Hindi mo alam? Ano bang alam ko? Kagabi, pagod na pagod ako. Parang piniga. Hindi mo ba alam? Anong kleseng memorya yan? Saka, ang buhay ng gamayayaman na tulad nyo. Sino ba ang nagsabi sa akin? Sa bagay, kapag hindi ka pala masungit, hindi ka naman pala ganoon ka nakakainis. Sa totoo lang, may ganda ka rin pala. Nakita mo na? Itago mo na yang mukha mo. Engagement party ko ngayon. Mamaya, pagkababa natin ng sasakyan, kung gagamitin mo pa rin, ang ganyang tingin sa akin, tiyak na palalayasin kanila. Sufi, okay lang nagantihan mo ako. Pero hindi mo dapat ginaganyan ang sarili mo. Basta-basta ka na lang maghahanap ng kung sino, tapos magpapakasal ka? Kami ni Wek Dongming. Engaged na kami noong 8 taong gulang pa lang kami. Para sa engagement party na to, nag-antay ako ng 12 taon. Sa tingin mo ba, ang panganay na anak ng malaking pamilya ng Wei, sa Tianhao, ang nag-isang tagapagmana ng bilyon-bilyong ari-arian, ay basta-basta lang na tao? Huwag kang pupunta. Anong sabi mo? Sabi ko, huwag kang pupunta. Bakit? Sabi ko, pananagutan kita. Pananagutan mo ako? Ikaw? Ako, Anong karapatan mo? Para ikumpara sa Young Master Wei? Sa paningin niya, para ka lang, isang langgam na naapakan. Kahit na nabaliw ako, at nakasama ka, sa tingin mo, paano mo ako bubuhayin? Sa sweldo mong 5,000? kikita ako ng pera, dahan-dahan. Hindi kita hahayaang magutom. Bakit ko naman isusuko ang pagiging Young Madam ng pamilyang Wei? Para lang makasama ang isang security guard habang buhay? Dahil hindi mo siya gusto. Paano mo nalaman na hindi ko siya gusto? At saka, kung hindi ko man siya gusto, ibig sabihin, ikaw ang gusto ko? Ayos lang yan. Perhas na kami. Hindi maintindihan. Anong klaseng lohika yan? At ang pinakamahalaga, Ano? akin ka na. Lasing na lasing ako kagabi. Hindi ko na maalala ang nangyari. Saka, nabayaran na kita para sa serbisyo mo. Nabaliw na ba ang lalaking yan? Sa engagement party ng Young Master Wei, hinalikan niya ang nobya nito? Hindi ba niya alam ang kahihinatnan ng pagkalaban sa pamilyang Wei? Hindi lang siya ang hindi makakayanan, lalong-lalo na ang pamilyang Su.
Zhao Dong, kung gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Pero lumayo ka sa akin. May sakit. Hindi. Huwag mo akong hawakan. Zhao Dong, tama ka. Hindi ko siya gusto. Pero ang kapalaran ko, matagal nang nakatakda. 12 taon na ang nakalipas. Sinubukan kong lumaban. Pero sa bawat pagkakataon, lagi akong nasasaktan. Ang bagay na hindi ko magawa. Ikaw na isang simpleng security guard ang makakapagbabago? Ang babae ni Zhao Dong, paano siya magpapakasal sa iba? Ang security guard na yon ang kakaiba. Nakita ko siyang sumakay sa kotse ni Sophie. Siguro inimbita siya para sa kasal. Isang performer. Nagko-cosplay ka ba? Nakita ko silang naghahalikan kanina. Sige. Bigyan mo rin ako nito. Hindi ko pa ito nakikita. Dagdagan mo pa. Halika, bilis. Umalis ka, empleyado. Hindi mo ba alam na? Engagement party ito niyang Master Wee. Ako ay bisita. Hindi mo ba kilala ang uniformeng ito? Sa real estate industry ako. Mula pa kagabi, sobrang pagod na ako. Hindi ko na idedetalya sa'yo. Gayong umaga, pumunta ulit ako para magbuhat ng 20 balde ng tubig. Kaya malaki ang nawala sa lakas ko ngayon. Bigyan mo lang ako ng kahit ano. Para lang may makain ako. Ako na lang. Huwag kang gumalaw. Dumating na siyang Master Wee. Kuya Dongming. Saya Roots, kailan kita binigyan ng imbitasyon? Bakit ang bilis mong paalisin ako? Ano? Kinakabahan ka ba? Bakit ako kakabahan? Kinakabahan. Dahil may ginawa kang masama. Kay Kuya Wei, di ba? Tama na, huwag kang magulo. Kuya Wei, huwag kang mag-alala. Ngayon, hindi ako nandito para gumawa ng gulo. Ako pa nga, espesyal na naghanda para kay Sophie ng isang regalo. Hindi ko lang alam kung itong regalong ito ay tatanggapin ba ni Sophie. Saya Roots, tama na. Halikayo, lahat, ang regalong ito para sa lahat ng makakita. Maaari ninyong tingnan ng mabuti. Si Sophie, bago ang kasal niya, nakipag-ugnayan sa isang security guard sa loob ng 6 na oras. 6 na oras. Ano kaya ang nangyari doon? Sa tingin ko, hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba? Kung ganoon ka pala kadesperada sa lalaki. Bakit security guard pa ang kinuha mo? Iniinsulto mo ba si Kuya Wei? Ikaw ang nasa litrato. Kung hindi ka tinuruan na magulang mo, kung ano ang tamang asal, pwede kitang turuan ng libre. Ikaw na bastos na security guard. Paano mo ako nagawang saktan? Guard, palabasin niyo siya. Tama na, Ruotsu. Huwag ka nang magulo. Kuya Wei, totoo ang lahat ng sinabi ko. Hindi ka ba nakakaintindi? Alam ko ang tungkol dito. Naroon din ako kahapon. Hindi ito tulad ng iniisip nyo. Ano? Kuya Wei, naroon ka rin. Tama. Pero umamin siya mismo kanina. Ang ginoong ito ay ang aking personal na bodyguard at kaibigan din ni Miss Sophie. Sumama ka sa akin. Kunin mo itong 1,000,000. Anong ibig sabihin nito? Kunin mo ang pera at umalis ka sa Tianhao. Huwag ka nang magpakita sa akin kailanman. Bakit ako aalis? Ang nangyari kagabi, kung mananatili ka pa rin sa Tianhao, may magpapatuloy na mag-imbestiga. Paano kung hindi ako umalis? Hindi ka pa ba kontento? 1,000,000 yan. Kahit manatili ka at maging security guard, kahit habang buhay, hindi mo kikitain ang ganoong kalaking pera. Nga ito. Ang 1,000,000 ay malaking halaga talaga. Bakit ako uminom kagabi? Bakit ko pa hinila?
Ang taong ito para makipagpalipas ng gabi? Isang security guard lang sa subdivision. Marumi ang isip. Marumi ang gawa. Ako pa talaga. Ang nagbigay sa kanya ng lahat, pera at katawan. Umalis ka na. Sa tingin mo ba? Ganito lang ang halaga ko sa'yo? Kung sa tingin mo, sa pananatili mo sa Tianzhao, ay kaya mo akong i-blackmail at makakakuha ka ng mas maraming pera. Nagkakamali ka. Iyan lang ang pera. Kunin mo kung gusto mo. Hindi ko kukunin ang pera. Kung kailan ako alis ng Tianzhou, huwag mo nang alalahanin. Saan ka pupunta? Magtatrabaho. Huwag kang mag-alala. Hindi ko guguluhin ang magandang relasyon mo. Kay Young Master Wei. Ang tanga ko talaga. Binigyan ako ng 1,000,000. Bakit ako nagkunwari pang matapang? Pinunit ko pa ang seke. Si Tabasun, ang kalbo na yon. Siguradong babawasan na naman ang sweldo ko. Anong kasalanan ba to? Sinong nagmumura sa akin? Si Zhao Dong na yan. Bakit ang daming babaeng may gusto sa kanya? Siguro magpapagupit din ako ng ganoong hairstyle. Hindi. Dapat magpatubo ako ng balbas. Para mas man. Gusto ng mga babae ang man. Si Zhao Dong na yan. Bakit ang daming babaeng may gusto sa kanya? Mamaya, ayusin ko siya. Sino yan? Miss Rui, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Tanong mo? Ikaw na isang security guard, tingnan mo. Ang pasilyo ninyo, hindi nililinis ang sahig, hindi nililinis ang basura. Ang binabayaran kong association fee. Kanino ko binabayaran? Gusto kong itanong sa'yo. Hindi ako. Ang pasilyo na yan, ang amoy ng ihi at dumi ng aso. Amoy na parang buhok mo. Ang baho. Kami ay security guard, hindi janitor. Tama na. Anong silbi ninyong mga walang kwenta? Gusto kong malaman. Xiao Wang, linisin mo ang sahig. Nakakatamad ka ng kausapin. Ang mga babaeng sawi sa pag-ibig, baliw lahat. Mabuting tao, mabuting tao. Ikaw si Zhao Dong. Sino ka? Madali lang. Masterman ng Dongshan. Inutusan lang ako. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Sage. Hindi. Ang bilis tumakbo. Hindi na ako makatakbo. Gusto niyong makipag-away? Sige. Halika. Huwag kang gagalaw. Kapag gumalaw ka, aso ka. Huwag kang gagalaw. Halika. Inattack ako ng low blood sugar. Hindi pa sapat ang natutunan mo. Kung gayon, ako ang hahaap sa'yo. Ang likod ko. Sage, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang sikreto ng matandang ito. Lightning 5 Chain Whip. Ang likod ko. Master Ma, sabihin mo, sino ang nagpadala sa'yo? Si Wei Dongming ba o Saifia Rusue? Binata, wala kang martial ethics. Inatake mo ako ng patago. Bakit parang pamilyar ang sinasabi mo? Sino ang sumalakay? Bahala ka sa buhay mo, Master Ma. Talo na ako. Sabihin mo, sino ba talaga? Sise, Wei Dongming. Sabi nila, patayin daw ako. Ikaw talaga, Wei Dongming. Pupuntahan kita ngayon. Lumuhod ka. Dongming, lasing ka na. Sabi ko, lumuhod ka sa akin. Bakit? Ang isang simpleng security guard ay nakakakuha ng ganoong pagtrato. Pero ako, ang iyong fayan, hindi. Walang hiya. Ako ang walang hiya. Naggapanggap ka pang inosente. Inaakala mo pa rin na ikaw ang mataas at makapangyayihang dalaga ng pamilyang Su, di ba? Na lahat ay dapat lumuhod sa iyong paanan. Handa na ang 3 bilyong yuan.
Ano ang gagawin mo? Ikaw na ang bahala. Ikaw, Zhao Dong, may tao ba diyan? Huwag kang sumigaw. Ang mga aso't pusa sa labas ay hindi makakapasok pansamantala. Zhao Dong, Tara na. ang ganda ng pag-alis mo kanina. Bakit ka pa bumalik ngayon? Saan? Ito ang pamilyang Wei. Kung gusto mong pumasok, papasok ka lang. Kung gusto mong umalis, alis ka lang. Humanda ka. Humanda ka. Umalis muna tayo dito. Dito sa pamilyang Wei. Ang lalaking yon kanina. Siya ang fiancé ko. Alis ako kasama ka. Nang walang kasiguruhan. Paano na ako pagkatapos? Paano na ang pamilyang Su? Ako na ang magpapakain sa'yo simula ngayon. Totoo ba ang sinasabi mo? Talaga bang nangangako ka? Napakakainin mo ako? Basta gusto mo. Pero hindi ka na magiging mapayapa dahil dito. Walang mawawala sa akin. Taa. Hindi ka ba marunong magmaneho? Minsan, ginagawa kong dahilan ang hindi ko kaya para sa mga bagay na ayaw kong gawin. Kaya sinasabi kong hindi ko alam. Tara na. Gawin mo ang sinasabi ko. Subukan mong gumalaw, at dudugin ko siya agad. Sino ka? Bitawan mo siya. Huwag kang magdaldal. Nasa bahay ka ng mga Wei. Ayokong manaki. Umalis ka na. Sige, sige. Alis na ako, alis na ako, alis na ako. Sufi. Ayos na. Nasaan na yung lalaki kanina? Pinatulog ko siya. Nasa kotse siya. Halika. Halika. Hindi ka patatawarin ni Wei Dongming. Sa tingin mo ba, patatawarin ka niya? Nakakainis talaga. Naniwala ako sa mga kalokohan mo. Ngayon na, nakawala na tayo sa problema ng engagement. Pero hindi tayo patatawarin ng pamilyang Wei. Hindi nila patatawarin ang pamilyang Su. Ngayon, sigurado akong magulo na ang pamilyang Su. Anong kinalaman ko diyan? Anong kinalaman mo? Kasalanan mo to. Mahal ako ni Wei Dongming, at least. Kung magpakumbaba lang ako, anuman ang problema ng pamilyang Su, hindi niya kami pababayaan. Ikaw naman. Ngayon, ginawa mong napakagulo ang lahat ng ito. Sinaktan mo pa siya. Ano na lang ang gagawin ko? Paano na? Dapat nga, magpasalamat ka pa sa akin. Magpasalamat sa iyo? Dahil sa iyo, nasa ganito akong sitwasyon. At magpapasalamat pa ako sa iyo? Kung hindi dahil sa akin, hanggang ngayon, hindi mo pa rin makikita ang tunay na pagkatao ni Wei Dongming. Kahit ano pa man, si Wei Dongming ay mas magaling pa sa iyo ng 1,000 beses. Pagkatapos nating uminom kagabi, hindi naman yan ang sinabi mo. Sinabi mo pa nga. Zhao Dong, wala ka nang ginawa kundi pahirapan ako. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Pasensya na, mahal na prinsesa, nagkamali ako. Tingnan mo kung kaya mo pa bang lumakad. Halika. Umalis na. Mabilis siyang umalis. Boss, umalis na siya. Pero, nasaksak siya. Kung hahabulin pa. Umalis na siya. Pero, nasaksak siya. Kung hahabulin pa. Kailangan dagdagan ang bayad. Hindi na kailangan.
Umalis ka muna para iwas gulo. Ang pera ay ipadadala sa iyong account mamaya. Kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang hindi dapat sabihin. Hindi ko na kailangan ipaalala, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi tayo nagkita. Dahan-dahan. Hindi. Gusto mo bang tulungan kita? Tulungan mo ako. Bunutin mo. Ang kusilyo. Seth. Tisin mo lang, ha? Ayos ka lang ba? Sophie. Yung damo na yon. Ito. Yon. Ito. Ilagay mo sa akin. Ngayon, alam mo na ang takot, di ba? Kung ibabalik mo ako sa pamilyang Wei ngayon, may oras pa. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Si Wei Dongming. Hindi mo kayang kalabanin bilang isang maliit na security guard. Hindi mo siya kayang kalabanin. Ngayon, ikaw ang aking babae. Ano man ang mangyari. Hindi kita ibabalik sa kanila. Tulungan mo akong tumayo. Tara na. Dahan-dahan. Lalo siyang sumusobra. Absent. Hindi pa sumasagot sa tawag. Kapitan, hindi po ako. Sinabi ko bang ikaw? Si Zhao Dong ang tinutukoy ko. Kapitan, nang umalis si Zhao Dong, kayo po ang nagpaalis sa kanya. Nakalimutan niyo na po ba? Ikaw lang ang may dila. Sinasabi ko sa'yo, ang posisyon natin dito, sagrado yan. Hindi yan mapapalitan. Ngayon, kulang tayo ng isang tao. Ang kaligtasan ng mga residente. Sino ang magpoprotekta? Ang problema ng mga residente. Sino ang tutulong? Di ba? Kapitan, hindi naman po siguro ganon kalala ang sinasabi niyo. Sabihin mo, ang tubig ni Miss Meng. Kung hindi ko ipinadala sa'yo, isang napakahina na dalaga, mag-isa sa bahay, anong mangyayari? Baka mamatay sa uhaw? Ito po ay pagliligtas ng buhay. Nainom naman ang tubig gripo. Hindi naman siguro ikamamatay yan, di ba? Natuto ka ng sumagot, ano? Ikaw ang pumalit sa pwesto ni Zhao Dong. Umalis ka. Opo. Itong si Zhao Dong. Mga magagarang kotse at magagandang Itong si Zhao Dong. Mga magagarang kotse at magagandang babae. Saan siya nagpunta ng matagal? Hindi puwed. Pagbalik niya, Parurusahan ko siya, ahitin ko ang buhok niya. Sige na. Naihatid na kita sa bahay. Kaya panatag na ako. May mga tao kami dito. Ligtas ka. Ikaw paano ka? Babalik sa dormitoryo. Babalik ka lang ng ganyan? Paano ba dapat? Nasa bahay na tayo. Hubad. Hindi yata maganda yan. Ang dami mong iniisip. Ang ibig kong sabihin, hubarin mo ang damit mo at maligo ka. Akala ko kasi, pinapatawag mo ako. Para gamutin ako. Walang hiya. Daddy, totoo ba lahat ng sinabi mo? Ano? Daddy, ikaw, baong pagmamalaki mong sinabi. Nabubuhayin mo ako. Ang bilis mo namang makalimot? Siyempre, tanda ko. Huwag kang gumalaw. Sino si Wei Dongming? Nakita mo na rin ngayon. Ngayon, simula pa lang ito. Hindi ka ba talaga nagsisisi? Hindi ako nagsisisi kahit kaunti. Ikaw? Huwag ka nang umalis ngayon. Guguluhin mo na naman ako? Anong magandang bagay ang iniisip mo? Pinatira kita rito. Para madali kitang maalagaan.
Masyadong masama ang dormitoryo ninyo. Nagsisisi ka bang kasama ako? Pag-usapan natin yan pagising mo bukas. Alas 8 na. 2 araw na. Hindi pa rin umuwi sa gabi. Talagang. Hindi niya ako iginagalang. Umalis ka. Umalis ka. Bilhan mo ako ng 2 pakete ng chili powder. Ngayon, kailangan ko siyang painumin ng chili water. Kapitan, sa susunod na sisigawan mo si Zaudong, pwede bang huwag mo akong laging sigawan? Pasensya na. Hindi ko hiningi ang pahintulot mo. Nagamit ko ang kusina mo. Okay lang. Kahapon. Nag-away kaming fiangko. Nag-away kami. Sorry, nadawit ka pa. Ito, kabayaran yan mula sa kanya para sa'yo. Ang tanga mo talaga. Anong sabi mo? Hindi ko maintindihan. Sabi ko, tanga ka. Zaudong, umalis ka rito. Sa tingin mo ba, palalampasin ka ni Wei Dongming? Kilalang kilala ko siya. Ikaw ang nakakakilala sa kanya? Nakita mo naman kung paano siya kahapon. Di ba? Hindi mo pa rin ba tinatanggal ang ilusyon mo tungkol kay Wei Dongming? Magkasama kaming lumaki. Kung hindi dahil sa'yo, hindi niya ako gaganyanin. Tanga. Ayaw mo na ng pera? Akala mo ba lahat ng ginagawa ko ay para sa pera mo? Kung hindi para sa pera, ano pa bang dahilan mo? Huwag mo akong sabihan ng kung ano-anong love at first sight. Ang nangyari noong gabing iyon ay isang pagkakamali. Kahit hindi ako magpakasal kay Wei Dongming. Hinding-hindi ako magpapakasal sa'yo, Zaudong. Lumaki ako sa ibang bansa, kaya hindi ako ganoon katradisyonal. Hindi mo kailangang makonsensya sa akin. At hindi mo rin kailangang panagutan ako. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nagpapasalamat ako sa pagtulong mo sa akin kagabi. Pero bukod sa pera, wala na akong maibibigay sa'yo. $566,425. Anong sabi mo? Hindi ba pera lang ang kaya mong ibigay sa akin? Ayoko ng kahit isang sentimo pa. Anong ibig mong sabihin? May barya pa? Said. Ipapatransfer ko sa'yo mamaya sa accounting. Sige. Kung gayon, simula ngayon. Wala na tayong Koneksyon sa isa't isa. Paalam. hello, tita? Saan ka galing kagabi? Nasa bahay. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Inantok ako, natulog. Natulog. Alam mo ba, dahil sa kapretso mo, nagkagulo ang buong pamilyang Su. Pwede bang huwag kang ganyan magsalita? Sa akin? Hindi ko gasto si Wei Dongming. Ikaw ang nag-organisa ng engagement party. Wala akong kinalaman doon. Kaya nakipag-ugnayan ka sa security guard na yon. Buong magdamag. Ang bilis kumalat ng balita. Ang bilis mong nalaman. So, inaamin mo? Inaamin ko. Magkasama kami noong gabing yon. So Faye, ikaw ang panganay sa pamilyang Su. Kung wala kang hiya, ako meron. Wala na agad hiya yan? Kagabi. Magkasama rin kaming natulog. So Faye, huwag mong subukang hamunin ang pesensya ko. Alam mo ba, kung gaano karaming paliwanag ang ginawa ko kahapon? Para lang may paliwanag sa pamilyang Wei. Ano pa bang ipapaliwanag? So Faye, hindi ka pa ba tapos mag-eskandalo? Hindi pa. Mamaya, magpapakasal na kami. Teka.
Ang sinabi mo dati, totoo pa rin ba? Anong sinabi ko? Nababuhayin mo ako? Naman. Kung ganun, tara sa Civil Registry Office, magpakasal tayo. Wala akong panahon makipagbiruan sa'yo. Sumama ka sa akin. Naku, Sufi. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na akong guluhin, pwede ba? Sumama ka sa akin sa Civil Registry Office para magpakasal. Tara. Bakit tayo nandito? Kailangan pumili ng angkop na damit para sa litreto. Bakit? Wala. Tara na. Nandito na tayo sa Civil Registry Office. Ikaw, Sigurado ka ba? Huwag ka nang magsalita ng marami. Baka magbago pa ang isip ko. Walang proposal. Walang diamond ring. Nagpakasal ako ng biglaan sa isang lalaking. Kakakilala ko pa lang kahapon. Ang kalokohan naman nito. Talaga bang makakasama ko ang hindi ko kilalang lalaking ito habang buhay? Tingnan mo. Sinuwerte ka, di ba? Tingnan mo. Sinuwerte ka, di ba? Isipin mo ako na isang binata. Sapilitan mong kinain. Ang dami kong tinis, alam mo ba? Sige na nga. Okay lang yan para sa ikabubuti. Tara na, asawa ko. Gutom na ako. Kumain na tayo. Teka lang. May 3 patakaran ako para sa'yo. Una, nang walang pahintulot ko, hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino ang tungkol sa relasyon natin. Pangalawa, huwag mo akong hawakan. Pangatlo, Hindi ka ba galit? bakit naman ako magagalit? Ako ang nagsabing pananagutan kita. Kailangan ko lang tuparin ang pangako ko. Kung sakaling magsisi ka sa huli, hindi kita pipigilan umalis. Pangatlo, hindi ko pa naisip sa ngayon. Pero Zhaodong, wala ka talagang kwenta. Kung ang paghawak sa'yo ay nangangahulugang may kwenta, edi may kwenta na ako. Isa pa, ang pagiging may kwenta o wala, hindi yan sa salita lang. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ngayon ako nagpakasal sa'yo, para lang matakpan ang bibig ng pamilya ko. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Ayusin ko to. Pagkatapos nito, magkanya-kanya na tayo ng landas. Wala na tayong pananagutan sa isa't isa. Wala na tayong pananagutan sa isa't isa. Tara, kain na tayo. Gutom na ako. Zhaodong, anong kalokohan yan? Hindi mo naman siguro ako papakainin nito, di ba? Kung saan ka napadpad, doon ka na rin mananahan. Tara na. Malinis ba to? Sariwa ba ang mga sangkap? Hindi naman siguro ako mamamatay pagkatapos kong kumain nito, di ba? Ang binbenta nila ay lason, at ang niluluto nila ay nakamamatay. Kahit amoy lang, patay ka na. Kung ayaw mo, huwag kang kumain. O kaya, tikman mo. Masarap yan. Hayaan mo na. Ikaw na lang ang kumain. Hindi naman ako gutom.
Masarap ba talaga to? Ganito na lang. Dahil hindi pa naman ako namamatay sa lason. Tikman mo. Tikman mo. Tikman mo. Ikaw? Ito ba ang tawag mo sa tikman? Tikman mo. Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ko inakala. Anong ibig mong sabihin na madali akong pakainin? Hindi ako pinitas lang sa tabing daan, na parang pisa o aso. Hindi ka pusa. At hindi ka rin aso. Ikaw ang aking reyna. Maging pansamantala mong asawa sa loob ng isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, maglakad ka sa sarili mong landas, at tatahakin ko ang sarili kong daan. Mabuti't alam mo. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag na huwag kang magkakaroon ng anumang ilusyon tungkol sa akin. Nagpakasal ako sa'yo, para lang patahimikin ang pamilya ko. Paano kung? Sabi ko lang paano kung? Main love ka sa akin? Kung may love ako sa'yo, ako ay. Ayoko nang magsayang ng oras. Ano? Naintindihan ko. Anong nangyari? Kailangan kong pumunta sa ospital. Kuya, Si Yaodong, bakit ka nandito? Kumusta si nanay? ayos lang si nanay. Kung hindi ko yan sinabi, hindi ka pa rin magpapakita. Si Yaodong, ang ganda ng suot mo, pero nagreklamo ka pa rin sa tita mo na wala kang pera. Dahil nandito ka na, pag-usapan natin ang bayad sa operasyon. Huwag mo siyang tingnan. Kahit na ang pension at retirement pay ni nanay ay nasa amin. Ikaw ang pangalawa sa pamilya. Hindi naman siguro pwedeng wala kang ilabas ni isang kusing. Di ba? Alam ni tita na bagong labas ka lang sa serbisyo, kaya siguro wala kang pera. Pero mayroon daw sa ospital na ito na rehabilitation program. Kapag napili ka, sagot nila ang lahat ng gastos sa medisina. Tita, Hindi tayo hindi qualified yan. tayo qualified yan. Hindi tayo qualified yan. Panloloko lang yan. Narinig ko sa kuya mo, ang attending physician ni nanay ay ang ex-girlfriend mo. Kapag pumayag siya, isang salita lang yan. Di ba? Hindi na kayo mag-alala. Pero, ang paggamit ng koneksyon, huwag na nating isipin yan. Huwag mo na lang isipin. Sue, nag-ikot ka na naman? Kumusta ang pasyente? Normal pa rin ba ang pagkain at pakiramdam niya? Ako ang pinuntahan mo? Hindi ba sinabi sa'yo ni Xiaodong? Ano? Ako ang hipag ni Xiaodong. Ang nasa bed 78 sa loob ay ang bayanan ko. Ah, ganun pala. Huwag kang mag-alala, hipag. Kaibigan ko si Zhao Dong. Asikasuhin ko ang kalagayan ng bayanan mo. Xiao King. Kumain tayo pagkatapos ng trabaho. Nare-serve ko na ang pwesto. Sino siya? Isang kaibigan. Hello. Ako ang boyfriend ni Shu King. Kuijian. Saan nagtatrabaho si MR Zhao? Security guard. Maganda ang pagiging security guard. Masipag. Mauna na ako, may gagawin pa ako. Siya ba ang nasa litrato sa wallet mo? Hindi. Hindi. Mabuti na rin. Nandito na rin lang kayo. Sabay-sabay na tayong kumain. Bigla kong naalala.
May operasyon ako mamaya. Hindi na muna tayo kakain ngayon. Nga. Ang trabaho ni Mr. Zhao bilang security guard. Siguradong abala, ano? Ayos lang. Marami pa tayong pagkakataon. Naalala ko, ang pasyente sa bed 78 ay sa departamento namin. Kung may kailangan ka sa akin sa hinaharap, sabihin mo lang. Ang matching ng dugo ang nanay mo. Ay ayos na. Pero naalala ko, ang bayad sa operasyon ninyo, parang hindi pa nababayaran, ano? Babayaran namin. Babayaran namin mamaya. Nagpark lang ako kanina. Bakit hindi mo ako hinintay? Nagmamadali kasi ako kanina. Kuya, kumusta po kayo? Madalas ko kayong naririnig kay Xiaodong. Hindi ako nakapagpaalam ngayon. At dumating na lang ako. Huwag niyo na lang po sanang masamain. Mabuti, mabuti, mabuti. Sino ito? Kaibigan mo? Shu King, Ikinagagalak kong makilala ka. Shu. Xiao King. Kahit kakilala, kailangan pa ring magbayad. At hindi ito maliit na halaga. 528,425. Kung hindi mo maibibigay ang perang gayon, ipapaalis kita sa security department. Narito ang 1,000,000. Ayusin mo ang pinakamagandang silid para sa kanya. Xiaodong, kung may pera ka naman, Zaudong, madali lang yan. Ang operasyon ng iyong ina, ako mismo ang magsasagawa. Si Director Kuyang, pinakamagaling na surgeon sa aming ospital. Napakataas ng success rate ng kanyang operasyon sa bansa. Ang kanyang galing sa aming ospital ay isa sa mga nangunguna. Kahit sa buong Tianzhou, nangunguna pa rin siya. Pero, Xiaodong, puno ang schedule ko. Ang operasyon ng iyong ina ay kailangan pang ischedule sa susunod na buwan. Ako si Su Fei. Ang pamilyang Su sa Tianhao. Hindi mo naman siguro hindi kilala, di ba? Kung tatawag ako ngayon, sa isang tawag lang, kailan mo sa tingin mo, magagawa ang operasyon? Miss Su, hindi yan ang ibig sabihin ni Director Kui. Kui Jian, ang trabaho mo ay operahan ang pasyente sa room 78. Naalala ko na. Siya ang ex-boyfriend mo, di ba? Kung hiwalay na kayo, bakit mo pa siya ipinagtatanggol? Ang bait mo naman. Dahil nagmamakaawa ka, Sayang. pumapayag ako. Pero, Paano mo ako pasasalamatan? Hindi mo ba pinapakinggan ang sinasabi ko? anong sinasabi mo? Ang Aplidong Su ay pamilyang Su. Ang pamilyang Su ay makikisama sa isang simpleng security guard. Tingin mo ba tanga ako? Bigyan mo ng respeto si Miss Shu. Kaibigan ko siya. Kui Jian, sobrang bastos mo. Ako ang bastos? Ang tagal na nating magkasama. Pero ni kamay mo hindi ko nahawakan. Seth, Hihintayin kita sa bahay mamayang gabi. Kung gusto mong matuloy ang operasyon. Depende sa ipapakita mo mamayang gabi. Ang galing talaga ng mga doktor sa Tianhao. ano? May ganoong nangyari. Pupunta ako ngayon para maghanap ng 20 tao. Ipapakita ko sa kanya ang aking kapangyarihan. Mga kapatid, kunin ang mga gamit. Sumunod kayo sa kuya para sa malaking gawain. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Nandito na ako. Nandito na ako. Sage, opo. Huwag mong saktan yan. Tulungan niyo ako. Dali, dali, dali. Sige pa, sige pa, sige pa. Miss Meng. Nahuli ko na ang pusa, Miss Meng. Ang galing ko, di ba, Miss Meng? Bakit wala si Xiao Zhao? Sa oras na to, iniisip mo pa rin si Xiao Zhao. Lahat-lahat ako. Boss? Ayos ka lang ba, boss? Huwag kang gumalaw. Bali. Tito Huang, anak ng pamilyang Su. Sabihin mo, bakit ka tumawag? May sakit ba sa inyo? Ayusin ko ang pinakamagaling na doktor para sa'yo. hindi po. Sinadya ko po kayong bisitahin. Kasi, kanina po sa daan, nakasalubong ko ang isang kaibigan ko. Ang nanay niya ay kailangan sumailalim sa brain surgery. Kaya naglakas loob akong hilingin na ikaw ang mag-opera. Ikaw kalaga, baka ka. Ang talas ng dila mo. Ero, bata ka.
Sa pagkakataong ito, sa tingin ko ay bibigin kita. Tito Huang, nagmamakaawa ako sa'yo. Alam kong napakabush mo, pero hindi mo ba kayang maglaan ng kahit counting oras? Hindi sa walang oras, kundi walang lakas. Sa katapusan ng buwan na ito, mayroon akong mahalagang research project. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa pinakamahusay na kondisyon. Hindi lang ikaw. Lahat ng operasyon ko sa nakaraang buwan ay ipinaggaliban ko. Kung hindi nagmamadali, ang kaibigan mo, sa susunod na buwan na lang, baka sa susunod na buwan ay magkaroon ako ng oras. Pero, medyo kakaiba ang sitwasyon. Kailangan ang operasyon sa loob ng 1 linggo para sa pinakamahusay na panahon ng paggamot. Hindi pwede ang masyadong maaga o masyadong huli. Ikaw kalaga, baka ka. Ayusin ko para sa iyo ang pinakamahusay na doktor. Salamat, Tito Huang. Pumunta ka sa opisina ko. Pasok. Den Huang, may ipagutos po ba kayo? Ikaw pala. Magkakilala kayo. Opo, Den Huang. Magkaibigan po kami ni Miss Su. May kaunting hindi lang po kami pagkakaintindihan. Ito ang kapamilya ng isa matalikong kaibigan. May pasyente siya, ikaw na ang bahala. Den, huwag po kayong mag-alala. Kaibigan po namin si Miss Su. Agad ko pong ayusin ang operasyon. Hindi ba't may date sa DRA? Kai? Miss Su, hindi niyo po alam. Ginagawa ko po ito para sa schedule. Para sa operasyon natin. Para makahanap ng oras. Tito Huang, papupuntahin ko po ang kaibigan ko. Salamat po, Zhao Dong. Ikaw si Zhao Dong. Kumusta, Professor Huang? Anong koneksyon mo sa pasyenteng binanggit ni Sophie? Anong koneksyon mo sa pasyenteng binanggit ni Sophie? Siya ang nanay ko. Agad itong ayusin. Pagkatapos ng kalahating oras, magkaroon ng emergency. Pagpupulong para sa kondisyon ng pasyente. Ang operasyong ito, ako mismo ang mag-oopera. Ayaw mo bang magpaliwanag? Hindi. Umulan na nga. Buksan mo muna yung pinto, papasok ako. Ayaw mo bang magpaliwanag? Hindi. Umulan na nga. Buksan mo muna yung pinto, papasok ako. Tingnan mo yang panahon, parang kayong mga babae. Nagbabago agad ang mood. Ano pa bang gusto mong ipaliwanag ko? Ipaliwanag mo ang relasyon mo kay Dan Huang. Ano pa bang ipapaliwanag doon? Nagkita lang kami ni Dan Huang. Minsan lang. Kung minsan lang kayo nagkita, gagamitin ba ni Dan Huang ang kanyang buong impluensya para lang sa operasyong ito? At libre pa ang bayad sa operasyon? Siguro naawa lang si Dan Huang. Sa akin na isang maliit na security guard. Ibaba mo ang paa mo. Zhao Dong, Nandiyan na ang dream girl mo. Hindi ka pa ba pupunta? Wala na kaming anumang relasyon. Wala naman kaming relasyon. Ano naman ang kinalaman niyan sa akin? Sige na, pumunta ka na. Naghihintay na siya. Ikaw, hintayin mo ako. Babalik ako agad. Anong nangyari? hindi tayo makapag-usap ng maayos dito. May coffee shop doon. Teo, punta tayo doon. Tayong dalawa lang? Bakit hindi mo na lang tawagin si ang kaibigan ko? Sa tingin mo, tama ba yan? Mukhang mayaman siya. Paano kayo nagkakilala? Diretsuhin mo na lang. Ano ang kailangan mo sa akin? Ang totoo, pinapunta ako ni Kui Jian dito. Pinapaalam niya sa akin ang relasyon mo kay Dan Huang. Gusto niyang makipagkaibigan sa iyo. Kung hindi kayo magiging magkaibigan, huwag na lang kayong maging magkaaway. Ay naku, wala akong magawa kundi sundin siya. Alam mo naman ang relasyon naming dalawa. Hindi na kailangan yan. Ang maliit na bagay na yan, hindi ko naman isipin. Kung gayon, ikaw at si Dan Huang, magkakilala na ba kayo dati?
Bakit hindi mo sinabi, Daddy? Siyempre, may relasyon kami. Kung sinabi mo lang, Daddy. Kung sinabi mo lang dati. Hindi mo ba ako iwan? Dahil lang sa security guard ako. At makikipaghiwalay ka sa akin? Kung ganun ako kamaterialista, hindi sana ako sumama sa'yo noon. Huwag mong sisihin ang nanay ko. Alam mong single parent ang pamilya ko. Kailangan ko siyang isipin, di ba? Teo, pwede pa ba tayong bumalik sa dati? Iyan ang pinakagusto kong marinig noon. Pero paumanhin. Kasal na ako. Paalam. Bakit ang tagal mo? Hindi mo ba alam na hinihintay kita? Gaano na ako katagal naghihintay? Bakit ka tumatawa? Ang manyak pa ng tawa mo. Baka naman, nagkabalikan na kayo? Sasabihin ko sa'yo. Hindi kita pipigilan. Pagbukas ng Civil Registry Office, ayusin na natin ang papeles. Wala. Nesip ko lang. Ang isang diyosa na tulad mo. Marunong palang magselos. Magselos? Kanino naman ako magseselos? Anong magandang bagay ang iniisip mo? Ewan ko ba? Huwag kang magkunwari. Bilisan mo, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Ni Tito Huang? Nagtataka ako. Matagal na kaming magkakilala. Ni Tito Huang. Pero mas malaki pa rin ang impluensya mo kaysa sa akin. Relasyon sa trabaho lang. Trabaho? Saan ka naman nagkaroon ng trabaho? Dati, ang trabaho mo ay sundalo lang, di ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong lokohin. Naku, sasabihin ko sa'yo. Si Dan Huang, noong nasa ibang bansa siya para sa research, inatak siya ng mga terorista. Doon, ako ang nagligtas sa kanya, at nagdala pabalik sa bansa. Ang sinasabi mo ba ay ang Falcon Squad? Sandali lang. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello? Anong sabi mo? Pinatigil ko na lahat na. Financial mo. Kasama na ang bank card. At credit card mo. Bakit mo ginagawa yan? Nahihirapan ang pamilyang Su. Lahat ng pera ay gagamitin. Para malampasan ang krisis. Ikaw, Hindi ba ito ang gusto mong mangyari? Hindi ba ito ang kalayaang gusto mo? Dahil ayaw mong maanasan ang pressure mula sa pamilya. Ito ang dapat mong harapin. Huwag mong isipin na sa ganito. Mapipilit mo ako. Walang pumipilit sa iyo. Ang villa at kotse. Gamitin mo muna. Kung lumala ang sitwasyon. Ang bahay ay kailangan nang ipambayad sa utang. Womei, huwag kang sumobra. Regalo ito ng papa ko. Sa akin noong birthday ko. Anong karapatan mong kunin ito? Dahil ako ang tita mo. Ang papa mo ay kumatos pa rin. Ako ang masusunod sa bahay. Si Papa. sige na. Hihiramin ko ang balikat mo. Umiyak ka rito. Pero may isang kondisyon. Huwag mong ipahid ang makeup mo sa damit ko. Ito pa naman ang gagamitin natin. Sa kasal natin, di ba? Sabi mo, bubuhayin mo ako. Kapitan. Sobrang sugatan na po kayo. Hindi po ba kayo magpapahinga? Nakakahiya po. Nakakahiya po. Niligtas mo ang pusa ko. Ikaw. Walang anuman po. Ang kasiyahan ng aming mga residente, kahit na kami ay magsakripisyo, ito po ang aming prinsipyo sa trabaho. Kaya nga po, gusto ko lang pong maging halimbawa sa lahat. Hindi lang yan. Mamaya, ako po ang magbabantay sa gate. Gusto ko pong ipaalam sa lahat ng residente na kami po ay gagawin ang lahat para maprotektahan ang kanilang kaligtasan. Kasabay nito, gusto ko rin pong ipaalam sa aking mga nakatataas kung ano ang ibig sabihin ng hindi sumusuko kahit may kaunting suga. Mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Ang pusa ko.
Pinatay mo. Gusto ko lang itanong. Anong gagawin dito? Kung ano ang dapat gawin, gawin mo. Seg. Okay naman tong itsura. Pero hindi ko alam kung anong lasa. Tikman mo. Seth, Kumusta? pwede na. Sige, kumuha ka ng kanin para sa akin. Sige po. Hoy! Malaking mangkok ha. Halika, halika. Salamat. Ihoops. Saan ka pupunta? Papasok sa trabaho. Ang gabi na para pumasok sa trabaho. Paano kita bubuhayin kung hindi ako magtatrabaho? Sinong nagsabing buhayin mo ako? Ako, ang Executive Vice President ng Zoo Corporation, na may 3 milyong buwan ng sahod. 3 milyong buwan ng sahod. Hindi pa sigurado kung sino ang bubuhay sa atin. Hindi pa sigurado kung sino ang bubuhay sa atin. Ang pagsuporta sa pamilya ay responsibilidad ng lalaki. Uwi ka pa ba mamaya? Huwag kang magkamali. Gabi na ako matatapos sa trabaho. Diretso na ako sa dormitoryo pagkatapos ng trabaho. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Sino ka ba? Sino po ang hinahanap ninyo? Sino ang hinahanap ko? Bakit mo kailangang malaman? Umalis ka na nga, bilis. Hindi ikaw. Hoy. Ikaw, gago ka. Ikaw na amoy pawis na security guard. Naglakas loob kang itulak ako. Huwag kang magpakasasa sa kabaitan ko. Sinasabi ko sa'yo. Suhaw, anong balak mo? Anong balak ko? Huwag. Sa Haodong. Bata pa rin siya. Huwag mo na lang siyang patulan. Ganyan na siya kalaki. Bata pa rin siya? Lumabas ka nga. Halika, lumabas ka. Halika. Tingnan mo kung hindi kita bugbugin ngayon. Tama na. Bakit ka nagtatago? Kung matapang ka, lumabas ka. Suhaw, kung ganyan ka pa rin, tatawagan ko na ang tatay mo. Side. Swertihan ka ngayon, gago ka. Kung hindi, bugbog sarado ka sa akin ngayon. Suhaw, puro mura na lang ang lumalabas sa bibig mo. Nasaan ang pinag-aralan mo? Hindi ka pa nga graduate ng college. Pero kung umasta ka, parang kung sino ka na. Ganyan ba ang itsura mo? Side. Sophie, bakit ka ba agad naninermon? May importante akong pinunta rito ngayon. Palayasin mo na yung maliit na security guard na yan. Palayasin mo na agad. Kung hindi, pagdating ng Kuya Wei Domingo, baka magkamali siya ng akala. Anong pinagsasabi mo? Sinong Kuya Wei Dongming? Siyempre si Kuya Dongming. Tumawag siya sa akin kaninang umaga. Sabi niya, parang nag-away daw kayo. Pinapunta niya ako para magpaliwanag at mag-ayos. Pupunta siya? Masarap tong ulam ah. Saan galing? Siya ang nagluto. Ang pangit ng lasa. Sabi ni Kuya Dongming, kahapon daw, lahat ng pagkakamali ay sa kanya. Pupunta siya rito ngayon, para humingi ng tawad sa'yo. Pero, Sophie, hindi sa pinangungunahan kita. Pero sa gabi, may security guard sa bahay mo. Hindi ba sinasadya mo lang yan, para magselos ang pinsan-in-law mo? Pero ikaw, hindi kaya pinagalit ka ng pinsan-in-law mo, kaya sinasadya mo lang siyang inisin.
Wala kang pakialam sa mga bagay ko. Bakit ka naghanap ng ganyang tao? Tingnan mo siya. Bakit ka naghanap ng ganyang tao? Tingnan mo siya. Sufi. Kung walang nagturo sa kanya ng asal, sa pamilyang Su ninyo, ako na ang magtuturo sa kanya. Ang yabang mo, bata ka. Isa ka lang asong tagabantay. Zhao Dong, huwag mong saktan. Hayaan mo na, hayaan mo na. Su Hao. Sasabihin ko sa'yo. Walang mababa o mataas na trabaho. Walang sinuman ang dapat mong saktan ng hindi lumalaban o murahin ng hindi sumasagot. Ang sampal na ito ay para turuan ka ng leksyon. Kung maglakas loob ka pang bastusin ako, ipapaalam ko talaga sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng asal. Buisit na security guard, ngayon papatayin kita. Ako na ang susunod sa'yo. Huwag. Sino? Sino ang ganoon katapang? Young Master Wei, bakit mo ako pinapatawag? Zhao, huwag mong isipin na hindi kita kayang. Ano? Ikaw ang gumulo. Sa engagement party ng anak ko kahapon. At sinaktan mo pa ang anak ko. May mga tao talagang dapat saktan. Insan, magkakilala kayo. Dumating si Dongming ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Huwag mo nang isipin. Kailangan kong ayusin ang pamilyang Su. Bobo. Kahit pahirap na hirap ang pamilyang Su, mas malaki pa rin sila kaysa sa iba. Kung wala tayong siguradong plano, para lang nating ibibigay ang malaking cake, ang pamilyang Su sa iba. Dapat mong malaman na sa loob ng 12 taon, itinuring na natin ang lahat ng pag-ari ng pamilyang Su na atin na. Paano natin hahayang gawin ito ng iba? Bukod pa rito, sa panlasa ni Sophie, kahit gaano panyayawan ang kasal na ito, hindi siya magpapakababa para habulin ang isang security guard. Kaya, hanggat magbago ang isip ni Sophie, hindi ba't atin pa rin ang lahat ng pag-ari ng pamilyang Su? Pero ang reputasyon ko. Una, hindi lumaki ang gulo kahapon. Pangalawa, kailangan mong matutong magtiis. Parang walang nangyari. Basta makuha mo ang shares ng Su Corporation. Pagdating na panahon na yon, kahit gaano pa siya ka-Miss Su, kahit gaano pa siya kayabang, kahit gaano pa siya kalakas, hindi ba't sa'yo pa rin siya? Kahit gaano pa siya kalakas, hindi ba't sa'yo pa rin siya? Hawak mo siya. Naiintindihan mo. Dongming, bakit ka pa nakatunganga? Para sa ganyang gago, huwag mong ibaba ang sarili mo. Kapag natapos ito, ipasa mo sa akin ang bagay na ito. Sisiguraduhin kung makakaganti ka. Xiao Fi, dumating ako ngayon para humingi ng tawad. Dumating ako ngayon para humingi ng tawad. Nalasing ako kahapon, at nakapagsalita ng masama. Huwag mo nang isipin. Xiao Fi, ang pagmamahal ko sa iyo ay saksi ang langit at lupa. Ang mga nakaraan ay nakaraan na. Simula ngayon, ipinapangako kong hindi ko nababanggitin ang mga tsismis na yan. Buong puso kong babawiin ang mga pagkakamali ko sa loob ng 2 taon. Xiao Fi, sumusumpa ako. Kung may kahit kaunting kasinungalingan, sana tamaan ako ng kidlat. Dongming, bakit ka pa nakatunganga? Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Xiao Fi. Ibig sabihin, pinatawad mo na siya. Pero, Anong pero? Mahiyain lang ang mga babae. Iyan ang tinatawag na pagiging mahinhin. Kailangan mas maging aktibo ka. Dahil natuloy na ang engagement party at napag-usapan na ang lahat, maglaan na kayo ng oras para sa kasal. Tita, Tita pa rin, dapat mama na. Ang mga detalye ng kasal ninyo, kakausapin ko ang pamilyang Su. Pag-usapan namin. Huwag na kayong mag-alala, kayong mag-asawa. At saka, Dongming, dito ka na matulog ngayon. Sabi ko sa inyong dalawa, magpakasal na kayo bukas. Naghihintay na akong magkaapo. Narinig niyo ba? sundin niyo lang si Sophie.
Kung gayon, binabati ko ang Kuya Dongming at Ed Sophie sa inyong pagbabalikan. Bitawan mo ako. Kung gayon, hihintayin ko ang kasal ninyo. Kuya Dongming at Ed Sophie. Anong tinitingin-tingin mo? Walang kinalaman sa iyo to, buwisit na security guard. Kung hindi ka paalis, baka balatan ka ng buhay ng Kuya Dongming ko. Teka. Ito ang bayad sa pagod mo. Mahilig lang magloko si Sophie. Pero sumasama ka pa rin sa kalokohan niya. Kahit hindi ka galang-galang ang trabaho ng security guard, pero kumikita pa rin na ilang libo kada buwan. Hindi ka ba natatakot mawalan ng trabaho? Kung gayon, salamat, Ginang Wei. Hoy, Zhao Dong. Kung may dignidad ka, huwag mong tanggapin ang pera na yan. Kanina lang, hindi ba kasama ko pa ang matandang lalaki? Anong pinagsasabi mo? Walang pinipiling trabaho, mayaman o mahira. Anong pinagsasabi mo? Walang pinipiling trabaho, mayaman o mahira. Isa ka lang basura. Isang hamak na security guard. Hindi ka karapat-dapat maging tagasintas ng sapatos ko. Malaki ang puso ng pinsan kong asawa, kaya hindi ka niya pinapansin. Mas mabuti pang lumayo ka na hanggat maaari. Narinig mo ba? Anong tinitingnan mo? Anong tinitingnan mo? Ang nangyari ngayon, tandaan mo, hindi ko yan makakalimutan. Mas mabuti pang mag-ingat ka. Kung magkita pa tayo ulit, aluluhurin kita. Hindi na kailangan ng ulit ngayon na lang. Ikaw, sinabi ko na kanina, kung magiging bastos ka pa sa akin, ipapaalam ko sa iyo kung ano ang patakaran. Hindi mo kailangang tingnan ako ng ganyan. Hindi bali ang braso niya. Na-dislocate lang. Kahit sa ang ospital, kayang ayusin yan. Kunin mo itong ilang libo para sa pagpapagamot. Kung magiging bastos ka pa ulit, ang braso mo ang ipapabalik ko. Hindi ko yan matatanggap. Kahit mahirap ako, says Zhao Dong, hindi ko tinatanggap ang pera ng kung sino-sino lang. Hindi ako gumagawa ng gulo. Narespeto ko ang desisyon ni Sophie. At sa pamilyang Wei ninyo, wala kayong kinalaman dito. Kaya, huwag kayong magpakitang gilas sa akin dito. Naintindihan niyo? Anong ibig sabihin ni Zhao Dong? Sinaktan ng tao ko, tapos alis na lang. Ano pa bang gusto mo? Bahay ko to. Wala kayong karapatang paalisin ang tao ko, nang walang pahintulot ko. How mo? Ete, nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Hindi ka dapat nakikialam dito. Kung magsalita ka pa, lumayas ka na. Sophie, pinagtatanggol mo ang isang estranghero sa harap ng lahat. Dapat alam mo ang ginagawa mo. Alam na alam ko ang ginagawa ko. Kung alam mo, paalalahanan lang kita ulit. Ang tatay mo ay nagpapagaling pa. Hindi maganda ang sitwasyon ng pamilyang Su ninyo. Sabihin ko na ang ayaw mong marinig. Ang Su Corporation ninyo ay hindi na tulad ng dati. Para kayong sa coping board. Kung hindi dahil sa pamilyang Wei namin, pinakamatagal na bukas. Ang mga supplier at nagpapautang ng Su Corporation ninyo ay sasalubong sa inyo sa pintuan. Pagdating ng panahon, ikaw na Vice President, may halaga pa ba? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Hindi mo ba iniisip? Gayon sa buong Chenshao, maliban sa pamilyang Wei namin, sino pa ang tatanggap sa'yo? Walang utang na loob. Kanina, maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Kanina, maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Dahil yan kay Dongming. Sa ganitong sitwasyon, nagpapaka. Mayabang ka pa rin, Miss Su. Kanino mo ipinapakita yan? Akala mo ba si Dongming ay walang katapusang magtitis sa'yo? Ma, huwag ka nang magsalita pa. Baka masama sa'yo. Si Yao Fei, hindi sa sinasabi ko. Hindi mo ba tinitingnan ang buong Chenshao ngayon? Sino pa ang magmamahal sa'yo tulad ni Dongming? Huwag kang walang utang na loob. Si Aofi, hindi yan ang ibig sabihin ni Mama. Huwag kang magkamali. Wala kang kinalaman dito, magpahinga ka na muna. Paano mo nasabing wala akong kinalaman? Si Zhao Dong ang asawa ko ngayon. Anong sinabi mo? Sabi ko, nagpakasal na kami ni Zhao Dong. Kahit na ipagkasal mo ako kay Wei Dongming, kailangan pa rin ang pahintulot niya.
Ikaw, anong karapatan mo para magdesisyon sa kasal mo? Wala akong karapatang magdesisyon sa sarili kong kasal? Ikaw ba ang magdedesisyon? Ikaw. Pero hindi ka pwedeng magpakasal sa walang kwentang security guard na yan. Ako ang magdedesisyon sa kasal ko. Anong pakialam mo? Saka, wala akong nakikitang nakakahiya sa kanya. Huwag kang mag-inarte diyan. Sophie, ang pamilyang Su, pinahiya mo ng husto. Ako si Sufei, malinis ang konsensya ko. Anong nakakahiya sa akin? Ikaw pa nga. Anong benepisyo ang ipinangako sa iyo ng pamilyang Wei? Para magpakahiya ka rito? Naglakas loob kang saktan ako, Sufei. Suhao, huling babala ko na sa'yo. Hindi mo pwedeng pakialaman ang kasal ko. Ginang Wei, huwag kang mag-alala sa kasal na ito. Hindi ako pumapayag. Si Kuya Dongming lang ang aking pinsang asawa. Tama si Sophie. Wala kang kwenta. Tungkol kay Sufei. Kaya pala kanina, ang bilis namang pumayag. Wala ka palang silbi. Ma, bakit ka ganyan magsalita? Paano pa ako magsasalita? Hindi mo ba nakikita ang ginawa ni Sophie? Nakakahiya at kahiya-hiya. Hindi ko pa ba pwedeng sabihin? Hindi nga kayo nagkakalayo. Parehong-pareho sa nanay niya noon. XJ, Tumigil ka. Huwag mong insultuhin ang nanay ko ng ganyan. Maging magalang ka. makikipag-usap ka sa akin tungkol sa respeto. Karapat-dapat ka ba? Walang hiya. At kunwari pang may pinag-aralan. Hui, sa tingin ko, isa ka lang. At ngayon, isa ka pa ring nagpapakamura sa isang security guard. Ayoko namang malaman ng buong Chen Hao na ang manugang ng pamilyang Wei ay isang babaeng may malabong relasyon sa isang security guard. Madumi. Linawin mo nga. Ngayon, ang pamilyang Wei ninyo, ang kusang pumunta rito para makipag-ayos. Kaya pumayag ako. At mula simula hanggang dulo, wala akong kahit anong kung saan ako nagkamali kay Wei Dongming. Ang totoo, siya mismo ang nakakaalam. Isa pa, kahit pa gustong pakasalan ng pamilyang Wei, kailan ko ba sinabing papayag akong magpakasal? Tita Wei, mula simula hanggang dulo, ikaw lang ang nagsasalita. May nasabi ba akong kahit isang salita? Tungkol naman sa mag-asawa. Pasensya na, may lalaki na ako ngayon. Ang pangalan niya ay Zhao Dong. At saka, ang pag-insulto mo sa nanay ko, itong bagay na ito, na hindi ko pa sinampal ng 2 beses, ay patunay na may pinag-aralan ako. Talagang walang hiya. Ayaw mong maging manugang ng pamilyang Wei, pero magpapakasal ka sa isang pulubi. Ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo para sa pamilyang Su at sa mga magulang mo. Gusto mong palitan ko ang pusa? Wala akong papalitan. Sasabihin ko sa iyo. Ilalagay ko ang patay na pusang iyon sa kabinet ni Zhao Dong. Pagbalik ni Zhao Dong at pagbukas niya, ang patay na pusa nasa locker niya. Sabi ko na nga, si Zhao Dong ang pumatay sa pusang yon. Hindi na siya makakatanggi. Dadalahin ko si Zhao Dong at haharapin ka namin. Tingnan natin kung anong magagawa mo sa akin. Anong magagawa? Ngumiti ka. Ngumiti ka pa. Huwag mong isipin na dahil ngumingiti ka, hindi ako maglalakas loob. Hindi ako maglalakas loob na bastusin ka. Kapitan. Tama na siguro. Huwag kang gagalaw. Ayokong makita ang mukha mo. Ayusin mo yan. Palitan mo. Ako na ang magtuturo sa iyo para sa pamilyang Su at sa mga magulang mo. Zhao Dong, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Ma, Sa Zhao Dong, maglalakas loob kang saktan ako. Subukan mo. Sa tingin mo, hindi ko magagawa? Huwag mo akong subukan. Maniniwala ka ba? Nasa isang tawag ko lang. Makukulong ka habang buhay. Naniniwala ako. Kung gayon, bakit hindi mo pa rin binibitawan? Narinig mo na ba ang kasabihang ito? Ang walang mawawala ay hindi natatakot sa mayaman. Malaki ang kapangyarihan ng pamilyang Wei. Sa isang salita mo lang, madali mong madudurog ang isang hamak na tulad ko. Pero, kahit gaano ka kagaling, nagkakamali ka pa rin. Hindi mo ba naisip, kung sakaling Ginang Wei,
Hindi mo ako matapos sa isang bagsak? Ang isang hamak na tulad ko. Maglakas loob kaya akong kalabanin kayo hanggang sa huli? Ma. Tingnan lang natin. Teka, Anong ginagawa mo? himihingi ng tawad. Binibigyan ba kita ng mukha? Ginang Wei, ikaw ang kinakausap ko. Himihingi ng tawad. Ako, hihingi ng tawad. Kanino? Sa kanya, Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? dahil siya ang babae ko. Impossible. Bakit ko siya kailangan? Kung saan ka dapat humingi ng tawad? Ang sama naman na memorya mo. Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Kahit papaghingin mo ako ng tawad sa kanya. Tanungin mo si Sophie kung karapat-dapat ba siya. Anong hindi ko kayang tanggapin? Ikaw na walang hiya ka. Pareho kayo ng nanay mo. Mga nagpapapansin. Sa tingin mo, karapat-dapat ka? Baliw. Alagang baliw. Ikaw. Naglakas loob kang saktan ako. Ako. Saodong. Isang hamak na tao lang. Gusto mo akong siren? Madali lang yan. Pero kung ako naman, ang gustong manghila ng kasama, hindi rin yan mahirap. Sorry. Kanino ka nagsosorry? Sophie, sorry. Salamat kanina. Ang astig mo. Sa sinasabi mo, lalaki ba ako o hindi? Hindi mo pa ba alam? Sa ganitong sitwasyon, nagbibiro ka pa rin. Pero sa totoo lang. Ngayon, talagang sinira mo na ang lahat. Kung ganoon, ako ang magiging sunwukong. Nakakahiya. Isang hamak na security guard. Naglakas loob na saktan ako. Gusto kong mamatay siya. Ma. Sa totoo lang, naghanap na ako ng ilang mga tao sa labas para ayusin siya. Magaling ang lalaking yan sa pakikipaglaban. Ilang sanay na manirigma, hindi siya kinaya. Tingnan natin kung siya ay may 3 ulo at 6 na braso. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hanapin si Luo Sampao. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hanapin si Luo Sampao. Ipasok siya sa kulungan. Gusto kong siya ay manatili doon sa kulungan. Ma. Hindi naman siguro kailangan ng malaking baril para sa maliit na ibon. Ikaw na anak na walang utang na loob. Ako ay sinaktan. Sige. Hahanapin ko na si Luo Sanpao. At saka, tawagan ang mga tao sa pamilyang Su. Sabihin sa kanila ang tungkol kay Sophie, sa pamilyang Su nila. Gusto kong ang pamilyang Su, lahat sila, ay lumuhod sa harap ko at humingi ng tawad. Lumuhod at humingi ng tawad. Kapitan, Kapitan. Ako. May patay na pusa sa locker ko. Manager, Zaodong, nandito na po kayo sa trabaho. Ay, napagod po kayo. Halika't magpahinga muna. kakapitan, ikaw. Bigla kang naging mabait, hindi ako sanay. Hindi ako sanay sa'yo. Bakit hindi mo na lang ipakita? Ang dati mong, marangal na pagmumura? Mura-murahin mo ako. Gusto kong pakinggan ang iyong mga payo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino? Ka ba talaga? Sino? Ka ba talaga? Zaodong ka pa rin, ah? Alam mo pa palang ikaw si Zaodong, ah? Akala ko ikaw na ang hari ng langit. Ha? Araw-araw ka. Hindi ka nagtatrabaho. Hindi ka sumasagot ng tawag. Ha? Ikaw pa. Nanggugulo ka pa sa babaeng may-ari. Ikaw, hindi ka nagpa-flush sa CR. Nanggulo ka pa sa 2 babaeng may-ari. Maraming babaeng residente. Yung mga babaeng residente, hindi ka umuwi kagabi. Dinala mo sila sa bahay. Ihahabla kita sa panggugulo. Isa kang gago. Kapitan, dahan-dahan ka ito. Uminom ka ng tubig para lumambot ang lalamunan mo. Bilis. Nilason mo pa ako. Tubig na may sili.
Sino si Zaudong? Pasensya na Tungkol sa pamilyang Wei. Totoo ang sinabi ni Wei Dongming. Siyempre, tatay. Ang mga sugat ko. Si Zhao Dong din ang bumugbog sa akin. Nakakatawa talaga. Ngayon, kung sino-sino na lang. Ang nangangahas na tapakan. Ang pamilyang Su. Ang mga walang kwentang yan. Nangahas pang saktan ka. Atay, kung ako ang tatanungin. Ang pangit na gwardiya, hindi naman ito malaking problema ngayon. Maghanap lang ng ilang tao. Sapakin mo lang siya, tapos na. Hindi naman ito malaking problema ngayon. Maghanap lang ng ilang tao. Suntukin mo na lang siya para matapos na. Ang pangunahing layunin natin ngayon. Ito ang Su Group. Ano ang sinasabi mo? Tay, makinig ka sa akin. Ang Su Corporation ay itinatag ng tiyuhin. Pero ang kanyang shares ay mas mababa pa kaysa sa shares ng babaeng iyon, si Sophie. Kapag na-marginalize natin si Sophie at napaalis siya, ang ating shares, kasama ang shares ng tiyuhin, ang Su Corporation, ay magiging atin na, hindi ba? So, ang ibig mong sabihin, Simple lang ang ibig kong sabihin, Tay. Pwede nating gamitin ang pagkabigo ng kasal sa pamilyang Wei para ilagay si Sophie sa mainit na sitwasyon. Hayaan nating magunahan ang media sa pagbabalita. Wala namang kakialam ang media kung totoo o hindi ang mga balita. Ang pinagtutuunan lang nila ng pansin ay ang mga away ng mayayaman. gago. Kung malalaman ito ng media, ang stock market ng pamilyang Su ay siguradong babagsak. Sa panahong iyon, anong saysay kung makukuha natin ang isang kumpanyang walang laman? Anong saysay? Kung gayon, Tay, ano sa tingin niyo ang dapat gawin? Ang Sufi na yon. Nahulog na ba ang loob niya sa security guard na yon? Hindi ko pa alam. Baka hindi naman niya gusto. Unahin nating dukutin. Ang security guard na yon. Para mapilitan si Sufi. Ang pinakamainam na paraan. Paano ang kasal sa pamilyang Wei? Anong gagawin? Ang pamilyang Wei at ang pagpapakasal sa atin. Ang pangunahing layunin nila ay ang aming mga ari-arian. Dati hindi ko pinapansin. Ang mga maliliit na ito. Pero ngayon naglakas loob silang hamunin ako. Kailangan kong humanap ng paraan para turuan sila ng leksyon. Dad, matalik na kaibigan ko si Kuya Dongming. Matalik na kaibigan ko si Kuya Dongming. Hindi yata tama yan. Kung maganda ang relasyon nyo, ikaw talaga ang dapat gumawa nito. Magpakilala lang ako sandali. Ako si Lubin. Tinatawag ako ng mga kaibigan ko sa kalye na Lusan. Magaling sa salita, magaling sa laban. At pangatlo, magaling mag-ayos ng gulo. Ngayon, pinapunta kita rito. Dahil may nag-utos sa akin. Isang kamay, isang paa. At 20 taon. Handa na ang kulungan para sa iyo. Sa ganitong paraan lang masisiyahan. Ang aking kliyente. Wala naman akong makukuha diyan. Sa loob. Hindi ka na makakaranas ng dagdag na sakit. Walang puwang para sa negosasyon. Meron naman Maliban kung mamatay ka. Hindi pa sigurado yan. Nagpulis ka. Nga. Sige, aalis na ako. Sa ibang araw, ipapakita ko sa'yo ang aking mga paraan. Kuya Dongming. Paano ka nakapasok? Paano ka nakapasok? Nakita kong bukas ang pinto. Pumasok lang ako. Bakit? Umalis ka. Sigurado ka bang itataboy mo ako? Dahil ako ay may dalang magandang balita. Ipinagkalat ko sa media ang tungkol kina Sophie at sa maliit na security guard. Ipinagkalat ko sa media. Ngayon, tapos na si Sophie, ang pamilyang Su, ay masisira ang reputasyon. Sa pagkakataong ito, siguradong matatapakan natin ang pamilyang Su. Matatapakan natin sila. Ikaw na babaeng tanga ka. Hindi mo lang sinira ang plano ko. Pati ang pamilyang Wei, sinira mo. Ano bang ginawa mong mali, ha? Itinulak mo ang pamilyang Su. Sa gitna ng kontrobersya, alam ng lahat na magkapakasal ang pamilyang Wei at pamilyang Su. Ngayon, pati ang pamilyang Wei ay nasa gitna ng kontrobersya. Bumagsak ang stock ng pamilyang Su, ha? Pati ang pamilyang Wei, nadamay. Wala akong kakialam sa kasal ng pamilyang Su. Ako lang. Gusto ko lang namang makasama ka. Hayo, yang mawa. Papatayin kitang bobong babae ka, Papatayin kita. Gusto ko lang namang makasama ka.
Wei Dongming. Gusto mo akong sakalin? Umalis ka. Teka. Sabihin mo sa media ang tungkol dito. Na ikaw ang nagpakalat ng sismis at paninira. At lahat ng negatibong impormasyon. Burahin mo lahat. Kung hindi, kukunin ko ang buhay ng buong pamilya mo. Sage, Wei Dongming. Bibigyan kita ng sagot na ikagagalak mo. Umalis ka. Sino ba talaga ang gumawa nito? Malaki ang gulo. Pakiusap, lumabas ka. Hindi ako pumunta rito ngayon para makipag-away sa'yo. Nandito ako para iligtas ka. Mag-impake ka na, bilis, umalis na tayo. Anong impeke? At saka, ililigtas mo ako? Hindi ko pwedeng sabihin ang pagkatao ko. Kailangan mo nang sumama sa akin ngayon. Kapag nagtagal, magbabago ang lahat. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba ikaw si Meng Jiao sa itaas? Kung hindi ka alis ngayon, hindi lang ang buhay mo ang mapapahamak. Maaring mapahamak. Kahit si Zhao Dong ay madadamay. Nasa panganib ang kanilang buhay. Sino ka ba talaga? Himinto ka. Grabe ang pagkaapi ko ngayon. Hindi ko inakala na mapupunta ako sa presinto. Sige na. Nakikipagtulungan lang tayo sa investigasyon, di ba? Wala ka namang inapi. Hindi mo alam. Mula pagkabata, pangarap kong maging isang lalaking may dalang baril. Mula pagkabata, pangarap kong maging isang lalaking may dalang baril. Nag-downgrade ako para maging security guard, pero hindi ko inakala na dahil sa'yo. Pumasok ako sa presinto bilang isang iniimbestigahan. Nilalapastangan mo lang ang pangarap ko. Ang babaw mo. Himinto ka. Tatanungin kita, bakit ka nakakapagdulot ng napakaraming gulo sa mga malalaking pamilya? Bakit? Bakit ka hinahanap ng mga terorista? Ano ba ang sinabi mo? Sa loob kanina? Bakit ka? Bakit mo kailangang nagtatago sa isang maliit na security team? Sabihin mo sa akin, sino ka ba talaga? Boss. Umalis na siya. Pero, nasaksak siya. Umalis ka muna para matago. Ang pera ay ilalagay sa account mo mamaya. Hindi ba tinapawala ako ni Miss? Ngayon, pinapunta mo ako. May bago ka bang trabaho? Gusto ko ang kanang kamay at kaliwang binti ni Wei Dongming. Bakit hindi mo na lang diretsong patayin? Ang kanang kamay. Dahil ginamit niya iyan sa pananakit. Ang kaliwang binti. Gusto kong makita kung paano siya hindi makatayo sa harap ng tao. At mapahiya. Teka. At si Sophie. Nakatakas siya noon. Ngayon, gawin mo ng malinis. Magpadala ka lang ng pera. Ako? Dongzi? Kung gayon, ano ang iyong pagkatao? Ano pa ba ako? Isang maliit na security guard lang. Kaibigan, magpakita ka na. Dragon. Kaibigan. Ang operasyon ng iyong ina, ligas nang natapos. Ang pagpunta mo rito ngayon ay para hanapin ako, hindi ba? May naglabas ng tungkol sa'yo at kay Sophie. Sa media. Ngayon, alam na ng buong Tianzhou. Nag-alala ako. Na baka malantad ang pagkatao mo. Haharapin natin ang anumang dumating. Pero, ang dalaga ng pamilyang Su, Huwag kang mag-alala. Asawa ko siya. Poprotektahan ko siya. gusto mo bang? Kontakin ang IAE? Para protektahan si Sophie? Huwag mo siyang isali dito. Pupunta ako sa bahay niya ngayon. Para protektahan si Sophie? Huwag mo siyang isali dito. Pupunta ako sa bahay niya ngayon. Siya. Ang kita niya. Ihahatid ko siya. Huachen foot massage. Ang EA card ay nasa loob ng aparador. Nandoon ang lahat ng kailangan mo.
Zaodong, ang hirap mo talagang hanapin, Sa wakas ngayon, nahuli rin kita. Su Hao, hinahanap mo ang kamatayan mo. Kayo, dalawa. Baliin niyo ang braso niya. Ngayon, gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay. Zhao Dong. Kapag ginalaw mo ako kahit isang dalili lang, ipapa-ospital ko kayo. Ang kuya mo, ang hipag mo at ang kapatid mo. Lahat sila, mananatili sa ospital ng ilang araw pa. Nakita mo ba? Anong ginawa mo sa kanila? Wala pa akong ginagawa sa ngayon. Pero mamaya, hindi ko na masisiguro. Ano ba talaga ang gusto mo? Anong gusto ko? Bitawan mo ang kamay ko. Matibay ka rin pala, Sabihin mo, nasaan si Sophie? Hinahanap ko na rin ang opisina ni Sophie. Pati sa bahay, hinanap ko na rin. Sa tingin ko, maliban kung nagtago ka. Kung hindi, imposibleng hindi ko siya makita. Nawawala si Sophie. Ano bang pinaglalaruan mo, ha? Kunin niyo siya. Hello, ma. Ay, pinapapunta ako ni Su Hao. May sasabihin daw siya. Parang, Makakapagpalakas sa pamilyang Wei. Sige, ganoon na lang. Mauna na ako. Hindi ko inakala. Ang dami mo palang babae. Magmaneho ka. Sundin mo ang ruta ko. boss, Pera lang ang kailangan mo. Sige, huwag mo lang akong patayin. Magmaneho ka. Umalis ka na. Pear, Mag-usap tayo ng maayos. Maayos tayong mag-usap, please. Dalawang kilometro lang ito mula sa syudad. Hindi ka na makakatakas. Bago maubos ang dugo mo. Dapat mas mabilis kang gumapang. Bago maubos ang dugo mo. Dapat mas mabilis kang gumapang. Naka-off pa rin. Saan nagpunta si Dongming? Bakit naka-off ang cellphone niya? Mahalaga ang oras ko. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Dapat malinis. Nasaan ako? Dito ka lang. Huwag na huwag kang lalabas. Ahiram ng kwintas. Eh, ngayon, hindi ka na mayabang, ano? Pinakawalan mo na ba ang pamilya ko? Akawalan. Ibigay mo sa akin si Sophie. Ibigay mo sa akin si Sophie. Kasuklam-suklam. Ang tunay na lalaki ay walang kinikilalang awa. Hindi mo ba naiintindihan yan? Hinahanap ni na Su Hao at Wei Dongming si Sophie. Dapat nakatago na si Sophie sa isang ligtas na lugar. Ngayon, basta ligtas ang pamilya ko. Ang mga walang kwentang yan. Isa-isa ko silang dudurugin. Ibigay mo sa akin ang cellphone ko. Tatawag ako. Mabutit marunong kang makisama, bata. Sabihin mo kung anong numero, ako ang katawag. Oldya. Hoy, Oldya. Ako to, si Su Fei ay nasa bar. Tingnan mo kung buhay pa siya. May utak ka rin pala, bata. Ang bar ay isang magulong lugar. Kaya pala hindi ko siya mahanap. Ligas na ang pamilya mo. Ikaw, paano mo nagawang lokohin ako? Sugod.
Kuya, magkampi tayo. Magkampi. Saan ka nagmamadali? Si Sophie ay nasa kamay mo. Dragon King, hindi ka na makakapagtago. Paano mo nalaman ang pagkatao ko? Sinabi ko na ipapakita ko sa'yo. Ang aking lakas. Haharapin kita.